buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Joseph and Mary's Parenting Lessons. Ang atin pong buhay, ang daigdig ay malaking-malaki ang impluensya ng bawat tao, bawat citizen. The world, life itself is shaped by people on the human level, of course. And people are shaped by their upbringing. So ang atin pong quality of life, quality of citizenship, quality of humanness is greatly influenced by how we are raised. So how do we parent? How do we grandparent? How do we raise children? Napakahalaga po ng pag-aaral natin because we're going to look at the parenting lessons from Joseph and Mary, this husband and wife team that raised the Lord Jesus Christ in His earthly life. Heavenly Father, thank you for your goodness to us. May you take care of those who are delayed, O Lord, because of the situation outside. And may you bless each one, Lord. We ask you, may our bodies be refreshed. May our minds be renewed. May our hearts be strengthened by you. Heal us from all our infirmities. And as we approach your throne of grace, we ask you, Father, to forgive us our sins. We declare our sinfulness before you. We declare our need for you and for your forgiveness. Patawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan, sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo kami sa aming mga karumihan, O Diyos. At nasa ganun walang maging hadlang na kami ay tumanggap ng pagpapala sa inyo. Makapagdala kami ng aming mga papuri, aming mga awit, musika, sayaw, at ng aming mga handog sa iyong paanan. We ask you, Father, to bless our gathering, preside over this activity. May you be the speaker. Heal us with your words, empower us, set us free, enlighten us. We reject and rebuke all works of evil, including falsehood and deception. And in the name of Jesus, we reject all work of deceptive and malicious people and spirits in our midst. We ask, Lord, for your power, for the Spirit of truth to guide us and to enlighten us. Be our speaker, Father. Use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Marami pong pwedeng matutunan mula sa pagiging magulang nitong si Joseph and Mary. Alam natin yung kasaysayan when Jesus was born and the background in which he was born. Luke 2:21. On the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had been conceived. So the Lord Jesus Christ was circumcised according to the law and the customs of Israel. And it says that it must take place 8 days after the birth of the child. At ito po ay naganap sa buhay ng Panginoon. Luke 2:22-24. When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. So meron na po silang sinunod, yun ay ang circumcision ng bata, at pagkatapos ang purification ni Mary, lalong-lalo na siya ay nanganak. At pagkatapos din nila sa Jerusalem ang batang ito upang siya ay iharap sa Panginoon at ihandog. Ang paghahandog po na ito ang pinagmula ng ating tradisyon ng pag-aalay ng bata, dedication of a child to the Lord. At sapagkat sila hindi mayaman, ang required ng law na offering nila just a pair of doves or 2 young pigeons, mga maliliit na ibon lang. Yung mga may kaya, mas malalaking mga hayop, ang kinakatay bilang offering. So there was the purification, especially of Mary. The Hebrew Bible has many rituals of purification, especially for women.
especially after they had menstruated or given birth to a child, or after they had had intimate physical relations with their husband. So ito po ay isang kaugalian na ritual cleansing of women, especially if their bodily functions involved the shedding of blood or the flow of blood out of their bodies. So we know that Jesus was consecrated and presented to the Lord, and Joseph and Mary offered a sacrifice. Na dumadamit lumilinaw po sa atin ang mga ginawa nila ng mga unang bagay na may kinalaman sa pagpapalaki ng anak. Luke 2:25 to 35. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, so now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all the people, a light of revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too." So Simeon, isa pong lalaki na may edad na at pinagpala ng Diyos at pinangakuan ng Espiritu ng Diyos na hindi siya mamamatay bago makita ang kaligtasan ng Israel at ng buong daigdig, ay napuspo siya ng Espiritu, at nung makita niya ang batang si Jesus na ipinapasok sa templo, ay siya ay lumapit at pinagpala ang mga ito. So Simeon took Jesus in his arms, blessed the family, and prophesied about Jesus and even Mary. Marami siyang mga sinabi na magaganap kay Jesus at kay Maria. Luke 2:36 to 38. There was also a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Israel. So hindi pa sapat na mayroong isang matandang lalaki na si Simeon at mayroon pa ngayon na si Anna. Sabi, she was very old. She was 84. Actually, 84 now is not really very, very old. Kasi nung araw po ang mga tao, 30 matanda na, namamatay na. 40 namamatay na sila kasi they were malnourished. There was too much poverty and suffering. There was always war and revolts, revolutions. There were so many reasons for people to die. And because of very hard labor, kahit bata pa sila, ang tatanda na ng kanilang mga katawan. Kaya para maka-84 ka, talagang malaking blessing ito. At nung siya ay nabalo ng maaga, ay hindi na siya nag-asawa, at araw-gabi nandun siya sa templo at siya ay laging nagdarasal at sumasamba sa Panginoon. Ngayon, hindi naman kailangan sundin to ng lahat ng nabalo. Pwede namang mag-asawa uli kung iyan ang tawag sa inyo ng Panginoon. Pero ito ang kanyang naging ministry sa buhay. Mag-worship, manalangin at mag-ayuno. At nung nakita rin niya ang bata, siya ay nagsalita. And because of the authority of her presence and lifestyle, many people listened. At sinabi rin niya na ito ang bata na magiging pagpapala, hindi lang sa buong bayang Israel, kundi sa sangkatauhan. So another element of this childhood of Jesus was the ministration of the prophetess Anna. So nakita niyo may lalaki, may babae, at prophetess din ang babaeng ito. And she worshiped night and day, she fasted and prayed, and very importantly, she spoke about Jesus. Luke 2:39 to 40. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom,
and the grace of God was upon him. Matapos ang seremonyang iyon, umuwi na uli sila sa kanilang sariling bayan at pinalaki nila si Jesus. At sabi ang Panginoong Jesus ay lumaki, lumakas ang katawan, lumakas ang isip, naging katanggap-tanggap sa mga kapwa-tao at maging sa Diyos Ama sa langit. So Joseph and Mary did everything required by the law of the Lord. And they returned to their town. As we have been told, the child grew, became strong, was filled with wisdom, and blessed with God's grace. Sabi sa Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. In other words, we see here a very fruitful, what many people might call successful parenting. So dun pa lang may lesson na. What are some of the parenting lessons from Joseph and Mary so far in this very short anecdote? At ito'y maaari nating kapulutan ng aral, kayong magkakaroon pa lang ng anak, kayong may anak na o may apo, mga pamangkin, mga pinapalaking mga bata. They observed all the laws and traditions of their people. Isa po na napakainang pagpapalaki ng bata para sa ikabubuti niya at ikabubuti ng lipunan ay turuan ng batang ito at palakihin ito ayon sa kaugalian ng iyong bayan. Bihirang-bihirang kaugalian ng isang kultura ay pangit na kaugalian kung meron man. Ang mga kaugalian, ang mga tradisyon ay nahubog, nabuo at tumibay dahil ito ang nakabubuti sa lipunan. Kung minsan, hindi madaling sundin ang bawat individual. Kung minsan may sakripisyo ka para sumunod ka sa ikinabubuti at pakikisama mo at pakikipagkapwa, pero sa pangkalahatan, ito ang nakakabuti. So the laws of God and the traditions of a people prepare a child for harmonious relations with God and also with people, His community. Kaya kung papalakihin mo ang bata na kakaiba ang ugali sa lungat, sa ugali na magandang asal ng lipunan, sa magandang kaugalian at sa lungat sa batas, ang totoo noon ay inihahanda mo siya para sa isang napakagulo, malungkot at maligalig na buhay. So sa simula pa lang, ito na ang ginawa ni Maria at ni Jose, iniayon sa magandang kaugalian at kaayusan ng kanilang lipunan ang pagpapalaki sa bata. There is wisdom in respecting traditions, so long as these traditions are not ungodly and they do not contradict God's word. Because why is tradition good? Because tradition is tried and tested, and it anchors and steadies and strengthens a person. Tradition gives order. Bihirang mga tradisyon ay masasabi mong masama. Sapagkat yung nakabubuti sa isang bayan, yun ang nagtatagal, at yung hindi mabuti sa kanya, yun ay nawawala, na-eliminate ng mga tao. So there was circumcision, there was purification, and they were particular cultural, racial, and religious traditions of Israel. Hindi natin kailangan na magkaroon ng circumcision kung yung kaugalian naman ng bayan mo na kinalakihan ay wala yon. Yung mga rites of purification, hindi mo kailangang kopyahin kung hindi naman kasama yon sa kaugalian ng iyong lahi o ng iyong lipunan. Ang ibig sabihin dito, may mga bagay po mga kapatid na universally, unchangingly moral, true, correct, and godly. Pero may mga bagay na cultural, racial, or national or tribal reflections of those truths. So hindi mo kailangan halimbawa na kopyahin ang mga ugali, pagkilos sa mga Israelita para ipakita mo ang iyong kagandahang asal, ang pagiging mabuting tao, kung sa iyong sariling bayan at tradisyon, merong mga equivalent, yung ganung mga kaugalian. Hindi kailangan mo maging Israelite sa salita, sa kilos, sa pananamit, sa pagkain, para ka maging makadiyos. Sapagkat yung kultura ng Israel ay isa lang sa mga pagpapahayag ng universal truths about God and universal teachings of God. But the universal teachings of God about goodness, kindness, godliness can be expressed in any cultural form around the world. Kaya hindi mo kailangan magpalit ng pagkatao, ng kultura,
para lang maging makadiyos. Kailangan hanapin mo sa sarili mong mga kaugalian kung ano doon ang mabubuti, maiinam, because all good things come from God. God is the creator of all good things, including all good and fruitful traditions. At ito po ang isang kuminsan ay malungkot na katotohanan sa ilang mga Pilipino na nagpapalaki ng anak na siguro sa pagtatangkang maging modern o maging westernized, hindi nila pinapalaki ang anak na may paggalang sa matatanda, paggalang sa mga tradisyon ng ating bayan. Kaya ang nangyayari, nakakainisan ng lahat. Sino ang nalulugi? Yung bata. Ganon din ang nangyayari sa mga nagpapalaki ng mga anak na Pilipino na nakatira sa ibang bayan. Kadalasan siguro sa pagtakas nila sa mga kahirapan ng ating bayan, tinatalikuran nila pati ang ating mga kaugalian at ang magagandang kagawian at asal. Pinapalaki nila ang kanilang mga anak sa ibang bansa na walang pagkamulat sa ating kultura, sa ating kaugalian, sa ating mga wika. Kaya nung pagka inuuwi dito sa mga kamag-anak dito, hindi makakommunicate, para siyang foreigner, walang naiintindihan. Habang kung sa Amerika siya lumaki at nasa school, yung mga kaklase niya halimbawa na Korean Americans, may strong Korean tradition. Mga Greek Americans, mayroong strong Greek tradition in their families. Ganon din naman yung mga iba't ibang uri ng mga Amerikanong galing sa iba't ibang bayan. Italian Americans, for instance, mga Latin Americans, African Americans, lahat sila mulat doon sa pinagmulan na lahi nila. Itong mga Pilipinong bata, walang kamuang-muang sa pinagmulan nila. Kaya sila ngayong highly disadvantaged. Kaya minsan, naglalakad ako sa Fifth Avenue sa New York, may nakita ko mga Filipino across the street, nagkasalubong yung bata, nagmano doon sa mga nakasalubong. Sabi ko, mabuting magpalaki itong mga magulang nito. Hindi nila iniwalay sa kaugalian ng ating bayan yung mga bata. May identity. Pagkakasama mo nga yung mga kabataan din sa iba't ibang, galing sa iba't ibang lahi, pero naglakihan nila lahat sabay-sabay sa Amerika, meron din siyang kanyahan, Filipino-American siya. Kaya ngayon po, sa kakulangan ng maraming ganong Filipinong kabataan, naghahanap sila. At mabuti naman, marami sa kanila ngayon nagpupunta sa Pilipinas, nag-i-immerse sa ating culture dahil para sila mga ligaw na damo na walang kapitan at walang pinagmulan. Dahil nga sa kamangmangan ng mga magulang na sa pagpapakyut, akala nila ang pagtalikod sa kaugalian ay ibig sabihin umasenso na sila sa kanilang pagkatao. Pero ang hindi lumilingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. There is a cultural vacuum in a person's heart. At nakita natin ito sa pagpapalaki nila Mary and Joseph. Hindi nila inilayo, kundi inilapit nila sa kaugalian ng kanilang bayan. Napaka-importante po na tingnan natin ito na hindi naman natin dapat kopyahin nga tulad ng nabanggit kung lang kaugalian sa Israel. Halimbawa, si Paul, when he spread Christianity among the Gentiles, isa sa mga ginawa niya, pinayagan niya na ang mga Gentile believers ay hindi na magpa-circumcise pa. Kasi wala naman sa kanilang kaugalian yon at sila yung mga matatanda na at hindi naman talaga sila mga lahi at dugo ni Abraham. So Paul made a very, very dramatic departure from tradition by allowing those who have converted to Christianity not to have to go through circumcision. Naging malaking gulo yan sa mga mananampalataya nun. Sapagkat yung mga makaluma at mga makatradisyon na Israelites who have become Christians insisted that even non-Israelites who have become Christians must be circumcised. Parang ngayon din po, maraming mga Christian na pag naging Christian, ipinipilit na maging Israelite din tayo sa kanta, sa sayaw, sa kaugalian, sa haircut. Hindi, si Paul na mismo nagpakita ng example, Gentile sila, hindi na sila kailangan maging Israelite sa ganitong paraan. Ang mahalaga lang, circumcision of the heart. Pagbabagong loob ng puso para lumapit sa Panginoon. In other words, it becomes spiritual. The Gentile believers were allowed to keep their culture. In fact, they were encouraged to understand and express their spirituality and Christianity in the context of their culture. Kaya itong si Paul ang pasimuno sa cultural redemption. Hinayaan niya na yung mga iba't ibang lahi na may iba't ibang kultura, doon tumubo, mamunga ang Kristyanismo na hindi binubura yung kultura ng dinapuan na bayan. Sabi niya sa Galatians 6:15, "For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love." Kung yung pinakamahalagang ritual ng lahi ng Israel, circumcision for the males, sinabi ni Paul na hindi na yan mahalaga, ang mahalaga yung puso, yung pag-ibig.
E di lalo namang hindi na mahalaga na kopyahin pa natin yung kanilang mga awit, mga kanta, mga piyesta nila. Gagawin din natin piyesta natin dito, kokopyahin mo. Lalo ka naman nakukontra sa teaching ni Paul. Kasi sinabi na niya, circumcision, one of the most highly respected traditions, sabi niya, hindi na dapat i-apply yan sa ibang lahi. So bakit ngayon dapat mong i-apply sa'yo? Yung mga iba ring kaugalian ng Israel, may sarili ka namang kaugalian, dun mo itanim si Kristo at tutubo yung pagkakristyano mo dun sa lupa na sariling iyo, sa iyong kultura. Ang mahalaga, respect for one's traditions and a circumcision of the heart. Meaning a change, a surgery, a surgical procedure done on the heart. Na tinanggal mo yung masasama at mga hindi mabubuting mga gawi. Isa pa pong leksyon na matututunan natin kay Joseph and Mary, they offered sacrifices. At sapagkat sila hindi mayaman, maliliit na mga hayop lang naman ang maaari nilang dalhin. Pero hindi sila dumating sa harap ng Diyos na wala man lang kadala-dala kahit ano. Because when you look at the Bible, offering and sacrifices are parts of man's relationship with God. In fact, you might say that in the Bible you will see that there's a very transactional relationship between God and people. That people would come to God with an offering, ask for a request, and believe that because they are offering, God would be disposed to be kind to them. At ang Panginoon mismo nagsabi, never appear before me empty-handed. Huwag kang haharap-harap sa akin ng walang kadala-dala. Kasi ako ang iyong Diyos. Dapat meron kang respeto, meron kang dalang handog. 2 Chronicles 29:31. Then Hezekiah said, you have now dedicated yourselves to the Lord. Come and bring sacrifices and thank offerings to the temple of the Lord. So the assembly brought sacrifices and thank offerings, and all whose hearts were willing brought burnt offerings. So sinabi ng propeta, itinalaga nyo na sarili nyo sa Panginoon. Pues, panahon na, magdala na kayo ng mga handog. At yung mga iba, hindi lang yung mga required handog ang dinala, dinagdagan pa nila ng burnt offerings, which cost more. But those who were willing, those who could afford, gave it pa. Bagamat hindi na sila required kasi meron lang minimum requirement. So there is really a transactional character in worship. Meron kang ginagawa, may ginagawa sa iyo ang Panginoon, may gagawin ka, sagutan kayo, hindi one way yung relationship. Si Job, ano mga offerings ang ginagawa niya na may kinalaman sa kanyang mga anak? Job 1:4-5. His sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. So kung ilan ang anak ni Job, isa-isa niyang binibigyan ang Diyos ng offering para sa bawat isang anak, na kahit hindi siya tiyak o nagkasala, sabi niya, maaaring sa pagsasaya nila ay nakalimot at nagkasala, so sasagutin ko sila sa Panginoon, magdadala ko ng offering para sa isa-isa sa kanila. Yung ginagawa ng magulang para sa anak, inilalapit sa Diyos. And Job would not approach God to forgive his children without any offering to God. Nagdadala siya. An offering also is a symbol kasi of submission, respect. Parang nung araw sa mga piyesta sa Pilipinas, yung mga namimiesta may dala. Kahit pinya, kahit dilatang pineapple juice, may dala, hindi katulad ngayon talagang walang kalaman-laman na sikmura lang ang dala ng mga namimiesta at pag alis ay punong-puno. Kasi nga lumalayo tayo sa mga magagandang kaugalian ng ating bayan. Nung araw pagpupunta ka sa isang event, may bitbit ka, may handaan, may dala ka, hindi pwedeng wala kang kadala-dala. Napakagaganda ng kaugalian ng ating lahi, kailangan lang balikan kasi naligaw ang henerasyon na ito sa pagpapakyut at sa pagpapamodern. Nalimutan natin, kaya nga sabi ni Jose Rizal, pati ang inyong mga kapintasan ay hiram. Napakahalaga na tinitingnan yung maganda. So ngayon, ang ginagawa na natin, yung equivalent nung ginawa nila kay Jesus, child dedication, ang tawag natin.
Hindi pa baptism kasi ang Panginoong Jesus nung nagpabaptize, may edad na siya. Ibig sabihin, ang ginagawa sa bata, hindi baptism. Kung susundin ang model ni Jesus, which is the best model, siya ay kinonsecrate, inoffer, inalay, dinedicate sa Panginoon. At yun ay ginagawa natin sa mga kabata na mga magulang ay laan, handa at willing na sumunod sa itinuro na example sa Biblia. At ang maganda pa sa ating dedication, we have Philippinized and acclimatized the ritual. May idinagdag pa tayo mga ninong at ninang na wala sa Bible. Sapagkat ang mananampalataya ay malayang magdagdag ng anumang bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Biblia. At dahil bahagi ng ating magagandang kaugalian, may ninong, may ninang, in-incorporate natin yon sa child dedication. So now, it's a Filipinized way of consecrating a child to the Lord. Hindi masama dahil hindi lumalabag sa anumang kautosan sa Biblia, sang-ayon pa sa ating mga kaugalian. Another lesson from Joseph and Mary, they let Simeon and Anna, meaning godly people, minister to the child and also to them. Hinayaan nila sa pagdadala nila ng bata sa templo na ministeran tuloy ng mga pinagpala ng Diyos na babae at lalaki. There was blessing and there was also prophecy. Lesson: have godly people minister to your child. Isa po sa pinakamagagandang regalo na pwede natin ibigay sa bata, paligiran natin siya ng mga makadiyos na tao para siya maipanalangin, mabasbasan, maturuan, at meron siyang kapulutan ng mga magagandang aral. A great gift and training is to surround your child with godly people. Proverbs 22 verse 6. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Pag nagawa mo magulang, lola, tiya, tiyo, ang dapat mong gawin sa bata, na habang maaga sinanay mo sa pagiging makadiyos, huwag ka na mag-alala sa pagtanda niya, hindi na siya iiwan nung natutunan niya. Maligaw man yan, sandali lang kasi matatauhan. Madapa man yan, babangon din yan agad kasi nakatanim sa puso niya yung pagiging makadiyos. But, if you lose the first 7 or 10 years, napakalaking kawalan. Sapagkat ang naitatanim natin sa puso, sa isip ng bata, sa first 7 years especially, ay napakalaki ng pag-asa na hindi na mawawala sa kanya. Kaya ang matatalino, mga makadiyos mga magulang, they send their children or grandchildren to daily vacation Bible school and even to Sunday school. Pagka umaattend ka ng church, bit-bit mo ang mga bata, syempre hindi naman maximum ang kanilang enjoyment and learning from the adult worship activity. Merong pang kanila, children Sunday school. Mas lumalaki ang pag-asang mabless sila doon kasi angkop sa kanilang edad at murang kaisipan ang mga ginagawang mga activities. Kaya yung mga marurunong ng mga magulang, pinapadala nila ang mga anak sa children's or youth camps. Pinapa-attend ng mga Christian schools. Binibigyan ng Christian upbringing. Dinadala nila sa church. Because church attendance, especially committed membership and commitment to the activities of the church, is the best training ground for children. Biruin mo ang bata pag lumalaki sa church, ang daming nagmamahal, ang daming kakilala, ang daming bumubuhat, ang daming nagmamalasakit, at nagkakaroon siya ng mga kaibigan na iba't ibang edad, may mga tita siya, may mga ate, may mga kuya. Regalo natin sa kanya yan kasi hindi tayo laging nandyan para siya tulungan. Hindi natin kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan niya, pero kung siya'y lumaki sa church, ang dami-daming tao nagmi-minister sa kanya at siya man naglilingkod sa iba, ano pa ang iinam na community kesa doon? Lalong-lalo kung nagpapakita tayo sa mga bata ng ating godly relations and friendships. Isang malaking regalo yan. Isa pa pong lesson from Joseph and Mary, they did everything according to the law and tradition which we have already discussed. So give your child or children a strong cultural foundation, rooted in your nations and people's aspirations and good personhood. Napaka-importante na sila. Hindi lang spiritual, pero yung espiritu kasi kailangan itanim yun sa lupa. Katulad din ng espiritu ng Diyos, itinanim sa lupa, nakatawan ng tao. So yung spirituality ng Christianity, may lupang pagtataniman yan, yun yung culture. Doon siya magno-nourish,
Doon siya magkakaroon ng iba't ibang mga bunga. Joseph and Mary also raised the child to be wise, to be strong physically, to be sociable, and therefore favored by God. In other words, they gave him a very balanced upbringing. Hindi nila iniligtas sa mga trabaho, kaya natutong maging carpenter si Jesus eh. Hindi nila sobrang pinrotect, tumibay ang loob, ang katawan, ang dibdib. Tinuruan nilang makisama, makihalubilo. Kaya ang sinasabi, he was favored by God and men. So, parents, we teach and train. Children, if you are being taught and trained by your parents or elders, do not resist. Do not avoid and do not hate parental teaching and supervision. Sapagkat sa pagsunod nyo sa inyong mga magulang, doon kayo mapapabuti. Sa kalimitahan ng inyong mga karanasan, sa kaliitan pa ng inyong karunungan, kumisan akala nyo you know better. But no, may katotohanan doon sa sinasabing parents know best. Up to siguro 99%. Hindi naman perfect ang mga parents, pero ang lating iaasa, mga magulang, laging may mabuting intention sa anak. Kumisan yung methodology hindi perfect, pero ang titingnan nyo yung intention. Unless they are out of their minds, they are clinically unhealthy in their minds, parents will always think of what is good for their children. Kaya sinasabi sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. At kung susundan pa natin ang pagbabasa niyan, sinabi pa hanggang verses 2 and 3, it is good for you, and it is the only command in the Bible that has a promise that if you obey your parents, you will have a long, happy, blessed life. Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So, meron pa po tayong matututunan mula kay Mary at mula kay Joseph. At dito naman, hindi lessons from them, but lessons for them. Ano bang itinuro sa kanila na pwede nating kapulutan ng aral? Luke 2:41. Every year, his parents went to Jerusalem for the feast of Passover. So ang bayang Israel, once a year, merong malaking pista. Lahat ng mga Israelites from all the villages and even from abroad would go to Jerusalem for the feast. Parang equivalent ng ating dito po sa atin, no? Na ang ating mga daughter churches, ang mga churches natin abroad, nag-iipon-ipon, kung hindi man lahat, representatives, kasi may biblical ano yan, roots, yung pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. So nagpunta itong mag-asawa sa Jerusalem. Verse 42, chapter 2 of Luke. When he was 12 years old, they went up to the feast according to the custom. 43 to 45, after the feast was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. 46 to 47. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. So fast forward, 12 years old na ang batang Jesus, binatilyo na. Magiging mama na kasi ang mga Israelites pag nag-13 hindi na siya bata, mama na, walang teenager. The teenager is a Western invention. Na sinasabi nila pag 13 to 19 teenager, syempre tamad, syempre rebellious, syempre matakaw, syempre magulo. Western concept 'yon. Kaya ito yung nangyayari sa kanilang lipunan sa mga teenagers. Pero sa East, nakita nyo sa Israel, sa lahat ng matatandang kultura, kahit sa Philippine culture, anong teenager? Diba? Ganito ka na, 13 ka na, dapat marunong ka na magsaing, magluto, magsibak ng kahoy, umigib. Dapat marunong ka na mag-alaga ng mga kapatid mo. Kasi sa totoo lang, wala namang teenager. From a child to a man. From a child to a woman. Meron ka na agad responsibilities.
So ngayon, lumilipat na ang Panginoong Yesus sa ganong stage, from a child to a man. Dinala na siya ngayon sa Jerusalem dahil pista. At pagkatapos nun, nag-uwian na sila. Matagal bago nalaman ng mag-asawang Joseph and Mary na hindi pala nila kasama ang Jesus pa uwi. So naiwan pala sa Jerusalem yung bata. Nagkalituhan ng mag-asawa kung sumama ba yung bata sa nanay o sa tatay. At sa ganung edad, nakakalito talaga kasi nalilimutan nila na hindi na ito bata, mama na. So nalimutan siguro ng tatay na mama na, hindi niya iniisip na sasama sa kanila sa kalalakihan, baka kasama ng nanay. Yung nanay naman inisip, ay mama na yung anak ko, baka kasama ng mga lalaki, hindi na kasama ng nanay. So parehong hindi pala nila dala-dala ang bata. Nung magtutulugan na sila ngayon, doon lang nila nalaman, nasa na? Kasi alam niyo yung nagbibiyahe yung mga Israelites, iba yung grupo ng mga lalaki, iba yung grupo ng mga babae, magkahiwalay. At naglalakad sila ng ilang araw bago makauwi sa kanilang sariling bayan, wala namang LRT. So anong mangyayari? Paggabi na, magtitipon-tipon uli ang pamilya para sama-samang matulog at kumain. Pero during the day, iba yung lalaki, iba yung babae. So ngayon, yung bata usually kasama ng nanay. Kung mama na, kasama ng tatay, nakakalito yung stage na yon. Akala ni Mary kasama ni Joseph, akala ni Joseph kasama ni Mary, ganoon na lang ang kanilang kaba. Nung malaman nilang wala pala, nawawala. So, dali-daling bumalik ang mag-asawa, sila na lang back to Jerusalem. Hindi na sila kasama ng maraming tao, therefore hindi na sila ganun ka-secure. Kasi you traveled in groups, may mga masasamang loob din na pwedeng humold up sa'yo sa daan. At 3 araw silang naghalughog sa buong syudad, di nila makita. Finally, naisipan nila magpunta sa templo at doon nila nakita yung bata. At anong inabutan nilang eksena? Hindi nagpi-PSP Wala sa time zone. Nasa templo. Sinong mga kausap? Matatanda, mga teachers of the law. Mga scribes, mga scholars. Nakikinig at nagtatanong ng matitinong mga tanong. At napakaganda ng sagot kung siya naman ang matanong. Nakahinga ng maluwag ngayon ang mga magulang. Alam niyo naman siyempre, pag nawawala yung anak mo, nag-aalala ka. Pero pag bilang nakita mo na, magagalit-galitan ka ng konti, no? Para wag na niyang ulitin ang kanyang disappearing act. So Luke 2:48, when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you." Ba't mo naman kami ginanito? Ang tatay mo ako, hirap na hirap ang loob. Hanap kami ng hanap sa'yo, andito ka lang pala. Ang sagot naman ng Jesus, Luke 2:49-50, "Why were you searching for me?" He asked, "Didn't you know that I should be in my Father's house?" But they did not understand what he was saying to them. Look at the play of words. Sabi ni Mary, "Your father," meaning Joseph, "and I were looking for you." Sabi ni Jesus, "Why were you looking for me?" Bakit kung saan-saan niyo ako hinanap? Hindi niyo ba alam that I will be in my Father's house? Biglang yung Father in heaven naging my Father. Hindi sinabi ni Jesus na our Father's house. Sinolo niya, my Father's house. Diba? At parang sinabi niyang, teka, excuse me, hindi naman si Joseph talaga ang tatay ko. Ang tatay ko nasa langit and I'm in his house, in my Father's house. Ano ang abnormal na dito nyo ako dapat hanapin? Nalimutan nyo na ba kung sino ako? Now kids, don't do this at home. Don't do this to your mothers and fathers kasi hindi kayo son of God. Diba? Si Jesus was son of God, nalimutan ni Mary at ni Joseph for a while. Pinapagalitan, bakit ka nandito ka lang pala kung saan kami naghanap? Sabi niya, ba't kung saan kayo naghanap? Hindi niyo ba alam kung saan ako dapat makita? In my Father's house. No? Luke 2:51-52, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. So Jesus went with them. Hindi naman ipinilit ni Jesus na magstay. He was obedient to them, the Bible emphasizes, and he lived a normal life. Because of that, he grew in wisdom, sa mind, in stature, sa body. He grew in favor with God, sa holiness and spirituality, and he grew in favor with men, sa kanyang social life
and sociability. Once more, a balanced growth. At sabi, Mary treasured all this in her heart. Now, what are parenting lessons for Joseph and Mary this time? Kanina, from Joseph and Mary. Ngayon, for Joseph and Mary, and for every Joseph and Mary listening. Respect and observe your people's traditions. We have already discussed that. Number 2, communicate. There should be good communication between husband and wife, or all people who share the responsibility of parenting. Kung tita ka, ibinilin sa'yo ng nanay na OFW yung anak niya, kayo at yung nanay should have a very good communication. Clarify division of labor in child rearing or in raising children. Clarify your approach. There should be one consistent and unified strategy. Bakit nagkalituhan si Mary at si Joseph kung nakanino yung bata? Wala silang communication. Dapat may communication. At may mga bata pa, hindi pinayagan ng tatay, pupunta kay nanay, papayagan naman ni nanay, so inconsistent ang pagpapalaki sa bata. Meron naman, hindi pinayagan ni tatay, hindi pinayagan ni nanay, pero sasabihin niya kay nanay, pinayagan ako ni tatay. Hindi naman pala, wala namang communication yung dalawang mag-asawa. Kailangan pinag-uusapan yan. May mga mag-asawa pa nga pinag-uusapan, sige, dahil lagi akong wala, nagtatrabaho ko abroad, ikaw na lang nakasama dito ang maging mahigpit. Yung ba namang konting panahon na nandito ako para magbakasyon, ako pa yung mahigpit, baka hindi na ako mamahal ng bata. So pinag-uusapan yan. Merong teamwork. Lalo ngayon, 10 million at least OFWs. Marami mga household, dumalaki ang bata, isa lang sa magulang ang kasama. Kung minsan nga, wala pa yung lola lang o tita. So kailangan merong magandang usapan yung magulang na absent at yung nagiging magulang na present para ang pagpapalaki sa bata walang lituhan kung ano ang direksyon na tatahakin. Importante yan that you who share the burden of parenting communicate well and that you strike a very reasonable agreement. Kuminsan ang tatay at nanay magkaiba ng pananaw sa pagpapalaki, pero kailangan yung differences niyo isettle nyo only between the two of you. Pero pag humarap na kayo sa bata, isa na lang ang stand nyo, consistent. Hindi yung, tatay, ba't ayaw po akong payagan ni nanay? O ewak ba sa nanay mo? Talagang nanay mo, wala kwenta yan eh. Sige, lumakad ka na. That's not the way you raise children. Hindi mo kinukonsinte yung anak mo para ikaw ang mas mamahal. At lalong-lalo na nga sa fenomeno ng OFW, kung ikaw yung magulang na laging kasama, dapat lagi mong inilalapit ang loob ng iyong anak doon sa magulang na hindi kasama. Kasi siyempre, ang tendency maging close sa'yo yan. Pag umuwi ngayon yung tatay o nanay na nagtatrabaho abroad, mailap yung bata, malayo, masakit sa dibdib ng magulang yon. Lalo't kung ikaw pa nga yung nagpapakahirap, naka-isolate ka doon, luto mo, kain mo, ligpit mo, laba mo, plancha mo, tapos yung buong pera mo, padala mo sa pamilya mo. Walang naglilingkod sa iyong asawa at umaaliw na anak, pero ikaw, pinapadala mo lahat yung pera mo sa mga pamilya mo, tapos hindi ka pa kasali. Pag umuwi ka, tawanan yung mag-iina, puwera ka. Yung pag nagkukwentuhan kayo, lalayo yung mga bata pag nandun ka dahil hindi sila sanay sa'yo. Kawawa ka naman nun. So kapintasan yan yung nandatirang magulang kasama nung anak. Kaya dapat pagka yung kakain ng manok yung anak, bawat subo mo ng manok, alalahanin mong daddy mo na nagtatrabaho, no? Sa ilalim ng pusod ng dagat, no? Na kumakain tayo na masarap dahil sa kanya. May litrato kayo ni tatay na katabi ng dining table. O mga anak, kumakain tayo ng masarap dahil padala ng nanay ninyo ang perang ito. Hindi yung napupwera na siya sa kwento. Kailangan meron kayong teamwork sa pagpapalaki ng bata. Another lesson that Joseph and Mary had to learn the hard way: know your child. Know your child's nature and inclination. Dapat mga magulang, alam nyo yung aptitude ng inyong mga anak, talents, interests, and strengths. And because of that, you will know their calling. May mission tayo sa buhay, katulad ni Jesus, may mission. Nalimutan yata ni Mary yung mission, kaya niya sinita yung bata, ba't ka nandyan? Nalimutan niya kasi. So dapat alamin natin at huwag lilimutin yung talento, hilig, giftedness of our children.
Para nang sa ganon, ang expectation natin sa kanila bagay sa giftedness na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yung mga pangarap, mithiin at plano natin para sa kanila, realistic, bagay sa kanilang realities. Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Hindi ka pa ipinapanganak, nakatakda na sa Panginoon kung ano magiging papel mo sa buhay, ano magiging calling at mission mo sa buhay. At dahil sa calling at mission na yon, ibibigay ngayon sa iyo ng Diyos yung talento, kakayahan, hilig na siyang tataniman, tutubuan at paglalaguan nung calling niya sa iyo. So bawat tao ngayon ang kanyang number one responsibility, alamin kung ano ang calling sa kanya ng Diyos. Na mababakas mo, kung hindi man obviously malalaman mo, pag tiningnan mo kung ano yung kakayahan, ano ang iyong katalinuhan, ano ang iyong hilig, ano ang mga bagay na gawin mo at gusto mong ginagawa. Kaya tayong mga magulang, tinitingnan din natin sa mga anak natin yon. Hindi ko mo may dentista kang kapatid, gusto mo maging dentista yung anak mo, takot sa dugo. Hindi ko mo may engineer kang tiyo na yumaman, pipilitin mo mag-engineering anak mong mahina sa math. Hindi mo siya ikokopya kung kani-kanino dahil siya ay unique. Sabi sa Bible, "I am fearfully and wonderfully made." Hindi natin gagawin ng mga anak natin na tagatupad ng mga pangarap nating nabigo o naputol o naunsyami. Na meron kang gusto, magme-medicine ka, nag-drop ka, so naging medicine dropper ka, di ba? So ngayon, pipilitin mo yung anak mo ngayon na mag-medicine, hindi naman yun ang hilig niya. Ba't di ikaw mag-medicine? Ikaw pa itong mahilig. Yung pipilitin mo yung anak mo maging chemist dahil chemist ka. Dentista ka kasi anak, marami na tayong dentist chairs. Kailangan maging dentist ka rin. No? Unfair. Kasi kung iba ang calling sa kanya, pwede naman niyang pilitin ang sarili niya na maging dentist, pero baka maging second o third class lang kasi hindi yun ang hilig niya Tsaka hindi yun ang kanyang talento. Samantalang pwede siya maging first class somebody else kung papayagan natin. So si Jesus, ilang beses na pinagtangka ang pigilan kahit ni Mary at ang mga kapatid niya. Sa kanyang ministry mismo. Alam natin yung kwento na minsan siya ay nasa isang bahay na punong-puno ng tao. Dumating si Mary at yung mga iba niyang anak kasi nagkaroon naman siya ng ibang anak with Joseph at hindi naman masama yun, mag-asawa naman sila. Gusto nilang iuwi si Jesus dahil iniisip ng pamilya ni Jesus, si Jesus ay baliw. Sabi tuloy ni Jesus, "Who is my mother? Who are my brothers? Who are my sisters?" And pointing his hand toward his disciples, he said, "Here is my mother and my brother and sister. For whoever does the will of my Father," bumalik sa doon sa my Father theme, "whoever does the will of my Father in heaven is my mother or brother or sister." Kasi gusto siyang awatin doon sa kanyang calling. Ang papel ng magulang, turuan, tulungan ng anak na mahanap ang kanyang calling at ibigay lahat ng kandili para masunod niya yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Hindi para siya pilitin na pumunta sa ibang tawag at sumunod sa ating mga hilig. Oras na nalagot ang pusod ng bata mula sa sinapupunan ng ina, nagsimula na ang paggawa niya ng kanyang buhay na nakahiwalay sa ina. Hindi ibig sabihin maghihiwalay sila physically sa buhay, maghihiwalay ang isip nila, pero ibig sabihin papayagan siya maging individual, unique, as God has called him or her. So understand your child. Understand what your child says. What your child communicates. And understand what your child does not say to you. Maraming hindi sinasabi ang bata, listen for the unsaid. Kumisan inaapi na pala ng mga tiyo-tiya, inaapi na pala ng stepfather o stepmother, dapat nakikinig ka. Pag ang anak mo may mga kasama sa bahay na potential na pwede mang-api sa kanya, dapat mas nakikiramdam ka. Baka naaabuso na siya. Nagbibigay sa'yo ng signs and signals. Pagka ikaw ay babae na, halimbawa, nagkaroon ka ng second husband, tapos yung anak mong dalaga, iwas ng iwas sa yung husband, makiramdam ka. Baka may dahilan siya sa pag-iwas. Huwag kang parang natutulog na hipon, no? Tinatangay ng agos. Kailangan bukas sa mga diwa mo. Pagka may mga nakikitulog sa bahay niyo mga kamag-anak, pinapatulog niyo sa kwarto ng inyong mga anak, makiramdam kayo, baka may child molester dyan, baka may child abuser.
At ang bata naman, hindi niya alam ang karapatan niya, natatakot siya magsalita. Nakakawawa na pala. Tapos ikaw ngayon lahat ng buong barangay niyo, welcome sa bahay niyo. Parang barangay hall yung bahay niyo, punong-puno ng tao. Yung anak mo pala, na-abuse. Dapat marunong ka makiramdam. Dahil maraming sinasabi ang bata at marami ring hindi sinasabi. So listen. It is important. And it's important for parents not to expect their children to think and behave like adults. Because they are not adults. They are children. So huwag nating hanapin sa kanila yon. Kailangan merong room for them to be young. So what did Jesus do? Jesus asserted His person and His mission. Kaya tulad ng sinabi natin naman kanina, children, don't do this at home. Maliban na lang kayo ang propeta, kayo ang Kristo na anak ng Diyos, lumugay kayo sa inyong lugar. You are your parents' child. Hindi kayo ang anak ng Diyos na ipinadala mula sa langit. Kaya dapat mas lalo tayo maging masunurin, sapagkat kung si Jesus nga naging masunurin, di lalo naman tayo. Luke 2:51, ating sariwain, then He went down to Nazareth with them and was obedient to them. But His mother treasured all these things in her heart. So Jesus went with His parents and obeyed His parents. No? Importante. And as Jesus obeyed His parents, He grew to be a balanced and a fine man. No? Si Mary naman, sabi ng Bible, she treasured all this in her heart. Sinarili na lang niya ang mga magagandang bagay na kanyang nakikita. Needless to say, dapat tayo mga magulang hindi masyadong noisy about what we think of our children. Kung minsan sa sobra natin pagpuri sa ating mga anak, hinahanapan tuloy ng iba ng kapintasan. Kasi sobra na tayong nauunang pumuri sa kanila. Ang ganda ng anak ko, no? Ang bait ng anak ko, no? Ang talino ng anak ko. Lahat tuloy ng mga tao, sabi ko, kung alam mo lang. Yung hinahanapan tuloy ng kapintasan yung bata para ka i-disprove. Kasi minsan nakakainis na yung paghanga mo sa sarili mong anak. Ang mga magulang kasi bulag, no? Ang tingin nila siyempre, yung anak nila pinakamatalino, pinakamaganda, pinakamabait sa balat ng lupa. Kahit kakapasabog pa lang niya ng City Hall. Mabait ang bata, no? So kailangan, tahimik ka na lang. Hayaan mong iba ang pumuri. Mary treasured all this in her heart. The way we raise children greatly affect their development, their character, their relations with us, with themselves, with other people, and with God. So let us learn from Joseph and Mary. Dear God, thank you that we have Mary and Joseph to learn from. Bigyan niyo po kami ng practical wisdom to apply this. As parents, as uncles or aunties, as grandparents, as relatives, as friends of children or those who raise children, bigyan niyo po kami ng maraming mga paalala para yung responsibilidad namin sa pagpapalaki ng makadiyos, makatao, makakalikasan at mabubuting bata aming mapanagutan. Ipatawad mo po sa amin ang mga naging pagkukulang namin sa pagpapalaki at nawa matuto kami sa aming mga kamalian. Huwag na naming maulit. And in your own and by your own power, O God, ma-share din namin sa iba ang mga natututunan namin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, sumandali, ipanalangin nyo either ang inyong sarili o mga kilala nyo nagpapalaki ng mga anak na kailangan ng wisdom. Pray for those who are raising children that the Lord may give them the wisdom so they could do their best to do this wonderful and godly task. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Joseph and Mary's Parenting Lessons.
ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtigis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Maraming kayamanan ng ating bayan na dapat maipagmalaki at isa na rito ang ating musika. Napakarami ng mga instrumentong pangtugtog ng ating lahi. Isa na rito ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang kulintang tamlang ay instrumentong pangmusika at yari sa 8 piraso ng kawayan na inilatag ng sunod-sunod ayon sa haba at tono. Hinahampas ito ng 2 maiigsing patpat sa magkabilang kamay. Sa mga Maguindanao, ang kulintang ang pinakakilala at pinakapangkaraniwang instrumentong ginagamit sa mga kasiyahan. Ito ay isang hanay ng 8 maliliit na agong na may umbok. Subalit sa kakulangan nito ay maaaring gamitin sa halip ang kulintang tamlang. 2 tao ang maaaring tumugtog sa isang set ng kulintang tamlang. Ang una ay tumutugtog ng melodya, habang ang ikalawa naman ay tumutugtog ng ritmong paulit-ulit or steady drone rhythm, na pinakamaliit na instrumento naman ang siyang hinahampas. Karaniwan din na makikita itong ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pagsasanay at pag-aaral ng mga ritmo ng kulintang. Yan ang kulintang tamlang ng mga Maguindanao sa Cotabato. Kayamanan hindi lang ng Maguindanao, kundi ng buong bayan. Marapat isuko sa Panginoon at gamitin sa paglikha ng musika sa pagsamba sa Kanya. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.